Itong go to your class, teacher. Thank you for the songs that you gave this afternoon. Salamat kayo, no? This life for mine. So, daliha ka na say ka ang kinabuhi ni Kristo na naging simuha ang imuha na gina. Amen? So, salamat for that. And once again, salamat sa matag-usan. Happy Father's Day sa nakapapa. And thank you for coming back and attending our Sunday night service karon nga hapon. And dito magdugay because of time. Ato hangyo ako magbabalik karon nga hapon. Everybody will come and preach to us this evening. Amen. So once again, salamat kayo sa Ginoo. Salamat kay Pastor Munching. Another privilege hatag karon nga hapon. So before to magsugod, pasalamat ko sa Ginoo through sa Kingdom Church. Na opportunity nga magpa-train pinagi sa kay under sa leadership Pastor Munching. Atong pag-ampo nga ang kini nga church is magpadayon hangtod sa iyang pagbalik. Karon nga hapon dito maglangan palihog tindog. Kung abihan itong Bible sa Genesis chapter 6. So, as I study sa Bible, usa nga nakita na ko na successful nga amahan, ini si Noah. So, amo na to ang pag-isgutan karon. Genesis chapter 6, verse number 8, hangtod atong basahon lang taman lang sa 16. Okay, so, balos-balos ang pagbasa, babae ang magbasa sa 8, kanya lalaki sa 9, hangtod sa verse 16. Okay, mag-stop na sa verse 16. Okay? So, babae, Genesis chapter 6, verse 8. Babae lang. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay, lalaki. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begat his sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted to his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of wood, Noah shall make the ark, and from trees is within and without with teeth. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of your ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make in the ark, and a cubit shalt thou be in the wall, and the door of the ark shalt thou set on the side thereof, with doors like that, and under the storage shalt thou make it. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat kayo for this wonderful time. Imong gihatag kanamo. Salamat kay Lord sa imong katawhan. Naghatag og panahon, Lord, aron ikaw simbahon sa espiritu kamatuoran, aron ikaw daygon Ginoo sa among matag kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pulong. Kini Ginoo maghatag kanamo kadasig karon. Lord, we know nga naay mga butang, Lord, nga kinahanglan namo i-correct sa among kinabuhi. But through His Word, pinaagi sa imong pulong, matudloan mi o makorek mi sa among matag kinabuhi. Lord, panalangin imong pulong. Gamitan ko, Lord, nga I know nga dili ko ang ayan, but by the grace of God, ikaw Ginoo magagamit ka nako. Nagay ko words, Lord, nga ipaabot sa imong katawhan karon, balang espiritu ikaw magapataliwala. Ikaw ang pasidunggan, ikaw mahimaya karon nga hapon. Kinamong pag-ampo in Jesus name. Amen. So pwede nang lingkod. Oh, salamat kayo once again. So by the way, kini nga mensahe, so daghan kay tag matuna ni. Not only being a father but also kanang padulungay pa lang nga maging papa. But also pwede po ma-apply na to ni sa gitawag nga mga ginikanan. So daghan kay tag makuha diri kay tungod kini si Noah naa siya 3 ka anak. Okay? So 3 ka anak unya kung imong tan-awon ang kini nga story is sa diha nga ang baha gikuyanap sa tibuok kalibutan. Okay? Unya ang naluwas ani 8 ra ka tawo. Okay? So I don't know kung pila ka population ang tao sa unang panahon during sa time ni Noah. But kung yung imagine noon, 8 ra ka tawo nga luwas. Si Noah, iyang asawa, o iyang 3 ka anak.
Unya apil pa gyud ang asawa sa iyang mga anak. Kaya ginuwat katong asawa sa iyang mga anak, blessing to. Kaya naa siya bana ang anak ni Noah nga napo siya kining ugangan nga godly. Okay? Unya wa siya napil sa lunok. Okay, mo na nga I don't know kung ingon pa sa study, parehas daw kadako sa Titanic ang Noah's Ark. Okay? So dili ta mo focus diha, but mo na ilahang kining kumbaga opinion ba. But kung imong tanawon, dako gyud ning ark, kay naman din sa Bible gi-mention man kung unsa ka dako. But can you imagine? Dako kay nga ark unya 8 ra ka tawo. That means pwede gid kadautan ang tao sa unang panahon. Okay? Sumuna karon kahapon mag-isgot ta about a successful father. Kung ako sa pag-study sa Bible, mo ra gid nakita nako nga ang iyang asawa, iyang mga anak, kauban pa iyang asawa sa iyang anak, naluwas sa baha. Kunya ingon ang Ginoo, nagmahay ang Ginoo rin anong gihimo ang tao, kana sa verse number 6. And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Kung imong tanaw ni, di ba kung kita maghimo ta ko siya kabutang, kunya tungod kay nagmahay ka kay ngano imo nang gihimo nga desisyon, nagmahay ka ba? Meaning, wa jud ka nalipay. So kani nga time, during sa time ni Noah, ang mga tao grabe ka wickedness. Okay? Grabe ka dautan. Unya, makita nato kung naamay papa nga usa ka kining challenge kayo during sa yang time, mo ni si Noah. Ngano man, can you imagine? Gipadako niya yang anak during sa wickedness, during sa violence. Okay? So, makita na ito nga si Noah naagay dako kapag tuo niya sa Diyos. Okay? So, muna ang title sa mensahe tonight, A Successful Father. Sa mga teenager nga lalaki, one day, maminyo mo, magkapamilya mo, mahimo mong papa someday, I believe, kung imong imaginon, kung dili ka mustahan karon, okay? Unsan lang ka matabo sa future. Mino na mga gamiton ang Ginoo nga lain nga tao, ba't nga no, mangita pa mga naman ka? Okay? So, I know si Noah na ay mga failure. Okay? Ba't dili ta mag-isgot sa iyang failure? Kaya kita po, nabot tayo failure sa itong kinabuhi. Okay? So, number 1, makita na ito, dili pa ni mga points, but during background na ni siya, Noah as a successful father. He raised his family during a time of extreme wickedness. Makita natin sa verse number 6, verse number 5. Kung basahon sa verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Grabe kadako. Great yung ingon rin. God saw the wickedness of man was great in the earth. I don't know kung makita sa Diyos ang malapatan, grabe ka wickedness. I don't know kung makita ang Tibuok General Santos, Tibuok Mindanao was great in wickedness. Pasabot, wa na kailag Dios. Wa na'y panahon sa Ginoo. Kaya ba mo unsa ang gigamit ni Satan karon? Okay ra man ang gikamhatag panahon sa Dios as long as mutuo lang ang Ginoo. Parehara mo ka Ginoo. Okay? Dito po sa during nag-preach ko dito sa Mabuhay, napo isa ka man dito nga ingon sa Pastor Iskoy nga kana siya ba medyo challenge po akong pag-workout ana kay ingon niya parehara daw mi Ginoo. Okay? So ana sa Pastor Iskoy niya, Brad, kung pareha ta Ginoo, mautana ko si mo. Ang imo bang Ginoo, gibag ko ba imong kinabuhi? Ipangutana niya. Ingon po katong man nga nasa pitwall na karon sa Bitono. Kaysa ako lang, ibig sa akong pamilya, makaingon ko, di yun maayo mong pamilya. Wala, di kalinaw. So dito siya na higmata ba? Nga lahing iday ang Ginoo nga gituuhan, Pastor Iskoy, o iyang Ginoo nga gituuhan. Okay? Sumunong sa ang tao ngayon, pareha naman tayo Ginoo. Sabi, Ginoo sa kangit-ngit. Kung ikaw naglakaw ka sa kangit-ngit, ay mong Ginoo ka itong Ginoo nga sa kangit-ngit. Kaya naman, si Jesus Christ is the light of the world. Siya ang kahayag. Ay, kung ina ko na ka sa kahayag, gusto niya pong kakinit-ngit. Kita gani, maglakaw ta sa dalan, gusto na to hayag yun. Okay? Muna nga, ang Ginoo nila o Ginoo na to, lahi.
Kaya naman, ang Ginoo na to, supo sa sala. Ingon ang Bible, tanawa, verse number 6. Genesis chapter 6, verse number 6. And it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. Suko kay ang Diyos tungod sa wickedness sa tao. Kaya first thing makita nato, he raised his family during a time of extreme violence. I don't know sa inyo but I believe karon nga panahon, mao ning time nga lisod na kayo ang tao, maminaw sa pulong sa Dios. Dito sa Lot gabi mo palgay pag istorya ng teenager, wa ang magalit asa mo to? Idagan. Wa pagani kay gikan mo ko nagsangyaw atong kung may tindahan atong mingro ni Pastor Lloyd yang papa akong sangyawan. Kaya paggawas na ko naman siya dito ang lingkod ng cellphone. Wa pagani ko ka gamay ra ka istorya idagan. Palayo. By the way, paminaw. Ang lisod sa tao karon kanang di na kabalo paminaw. Kanang ang pulong sa Ginoo mahimo ng dautan nila. I believe karon nga panahon ingon ang Bible. Pero those times na karon. In the book of I don't know kung 1 Timothy or 2 Timothy, magpakita niyo pero those times shall come. Kaya naman ang tao mapagarbuhon. Ang mga tao wala kay panahon sa Ginoo. Okay? Muna nga every Sunday dapat ang kuslay na ka sa simbahan. Kaya makatabang na si Muha. Kaya kung di ba makatabang kapag ito sa simbahan, for 10 years na ko nga na-save, na-Kristohanon, undang na kong simba. Kaya di mo na makatabang kapag ito sa simbahan. By the way, kung kita bana, kita papa, dako ang percentage, kung gamiton ta sa Dios, madala na itong pamilya. Kunya kung kita bana, wala ta nag-lead sa itong panimalay, nga mag-adto sa simbahan, mag-faithful sa simbahan, lisod kay itong mga anak o itong mga membro sa pamilya, dalon sa Dios. He raised his family during a time of extreme wickedness. Ikadua, morning challenge ni Noah. He raised his family during a time of extreme violence. Ano sa ring violence? Violence is physical force exerted for the purpose of violating, damaging, or abusing. Mo nang violence. Pasabot, grabe yung kadautan. Kanang may ba, ultimo ang yawa, di na mo ilang anak ka niya. Grabe kadautan ba? Eh? Lisod ka na no, nga, ultimo ang yawa, di na mo, kana siya, di mo na kung anak. Gibalibara na ka sa iyo, grabe ka kadungol no? Grabe ka kabuboy. Grabe ka makasasala. By the way, wala may matarong na to. Grasya yung kaluoy sa Ginoo na ata karon diri. Kaya klaro pagka-istorya, kamo mga young people, tuminaw. Kaya kung wala ang grasya o kaluoy sa Ginoo sa abot sa inyo ha, wala mo diri ron. Ay mga tugtog diaw. Okay? Ay mga kalingawan da sa gawas oh. By the grace of God na amo diri kay ganuman tungod na sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Ang usa ka safety nga lugar sa mga young people, sa mga adult na adri sa simbahan. Muna, kung importante ang sa imo ang simbahan, importante sa imo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, importante nga ni Noah, importante po nato na karon. Gusto kag successful sa imong kinabuhi? One day, kung maminyaw ka, mga lalaki nga teenager, follow this book, the Word of God. Gusto kag successful nga inahan, one day sa mga teenager nga babae, why lain? Balik ka sa pulong sa Dios. He raised his family during a time of extreme violence. Ikatulo. Okay? He raised his family during a time when God and His ways being ignored. Pasabot, ang pulong sa Ginoo gina-ignore na lang. May pang message sa class kay tan-awon per verse bitaw sa Bible, i-ignore. May nagpamilya yung people. Kung si Pastor Monjay ka rin ay mga thoughts nga ihatag sa GC, basahan mo rin yun. I-ignore mo rin yun. Okay? Truth na siya, makatabang na sa tuwa. Muna pinakalisod sa tao, o pinakalisod sa Kristohanon, nga ang pulong sa Ginoo, i-ignore na lang. Mas maayon pa itong mga may pulong sa butang, paspas kayo ta. Pero pulong sa Ginoo, usahay, ang Kristohanon, dirita hinay. Okay? Ang pinakalisod, taraw sa verse number 12, morning time nga, ang pag-raise ni Noah sa iyang pamilya is during when God and His ways were being ignored. In verse number 12, akong basahon diri. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Daot na di kayo. For all flesh had corrupted his way upon the earth. By the way,
ang atong Kristohanong kinabuhi, choice na siya. Okay? Naatay pagpili, naatay free will nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Muna, it's up to you kung pilion nimo ang Dios o pilion nimo ang butang sa kalibutan na maguba imong kinabuhi. Last Wednesday, nagwali ko sa mabuhay, making a right choice in God's way. Pilion nimo ang sakto nga pagpili nga kabubuton sa Dios. Kabubuton ba rin sa Ginoo kay Noah? Yes, kabubuton. Gisugo si Noah nga maghimo og arka. Bata pa lang po nakadungog na ko nga si Noah nagbuhat og arka. Okay? Pero ako kahibalo. Hangtod karon. Naalang gihapon eh. Nagatudlo gihapon, effective gihapon. Kaya naman, ang pulong sa Ginoo, generation after generation, mapuslan. Ang pulong sa Ginoo mapuslanon. Wala ay tuwa ng ingon nga basag Bible mabuang eh. Kung tuwa na. Daghang nabuang na sa mental. Dabaw, daghang nabuang na sa mental. Kung kaagi mo diha, mental hospital. Kung mo lang isa-isa pangutanan mga buang diha, may mga brad, gabasa mga Bible. Wala agad. Pero drugs no na. Number 1 gina. Hindi ka mabuang basag Bible eh. Hindi ka mukaon siguro. Buang ka. Okay? So, wala siya. He raised his family during a time when God and His ways were being ignored. Ikaw pa. He raised his family against the impending judgment of God. Verse 17. Tanawa. Verse number 17. I mean, 17. 7. Yun ang Bible. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Genesis 6, chapter 6, verse 7. Yun rin, both man, beast, and creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Ang pinakasubo, ang paghukom sa Diyos, gubaon niya o i-destroy niya ang tao. Mga po na karon, judgment will come sa matag tao because of wickedness. Kaya matamakan sa sala, pero nakaluyan ba kita sa Ginoo? Nagrasyahan ba kita sa Ginoo? Hindi man pasabot nga mas maayo ta nila, but gikaluyan ba kita sa Ginoo? Naapod yun sa ito ang mensahe sa kaluwasan mo na nga, tungod ni Ana, pasalamat ta sa mga men of God, sa mga tao nga gigamit unya. Salamat kinaminaw ta. Kay kung close ka, kung dili ka andam sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, lisod kay ma-enlighten ang tao sa kamatuoran. Kung tanawan ng mga religious kayo, close kay ilang mind sa mga butang sa pulong sa Ginoo. Ay one time, witness ko gahapon diya sa may Purok 9 ko na, padulong nagsiyang luke. Ana siya, di-share na ko ang John 3:36. Ana ko, di mo siya dawat. Ana ko, sir, Brad, di ka mo dawat kay Jesus Christ as your Lord and Savior. Kay, anak mo siya na stikas. O, dito ang mention. Okay? Anak ko, Brad, asa may mas piliyon ni mo? Dili ka mo too, o di ka mo dawat ng Jesus Christ, kaya mo ginugman nuluwas. Kaya yun ang Bible, kung di ka mo too, ang kapungot sa Diyos, magpabili ni mo. Okay? Nasa John 3:36. Anak ko nga, asa may mas piliyon ni mo? Mapungot ang yung tao diha, o mga nagwali diha, nga mo too kang Jesus Christ? Or gusto nimo mapungot ang Dios nimo kay wa ka dito sa anak. Kung dalawa siya tubag, siya nga mas pilion na nako guro nga mapungot ang tao nako. Mutuo ko ako pasabot nimo Brad. Mudawat ka kay Jesus Christ. Siya dili. Mas pilion na nako ang kapungot sa Dios magpabilin siya ko. Anak ko ikaw. Tama si mo. Kung imo nang pilion, anak ko Brad. Ang nindot ani, kung pilion nimo nga mapungot ang tao, kadali ra na. Pila ka bulan na, mawala ka na. Ang lisod kung ang kapungot sa Diyos magpabilin nimo kay naman wala kay balo sa future. Pinaka-danger nga butang nga ang Diyos masuko nimo. Amen. Hindi way ang ginusuko sa sala. Pero gigugman niya ang mga tao makasasala pa yan nato. That's right. Okay? Muna nga, sa diya kita naluwas. Di na gid mahimay ang Ginoo sa atong mga butang nga gihimo, mga sala nga atong gihimo, di na gid malipay Ginoo ana. Anak naman ta niya. Amen. Okay? Ikaw pa, mga na siya, he raised his family against the impending judgment. Judgment will come sa matag tao. Muna nga, dili ta maglangan sa pagwalis may balita. Amen.
Adults, kung nakakay panahon, ato tagsulwining. Ano nga, judgment will come. Napatay, ako napatay mga parinti po nga, kung sa simento pa, gahit pa sa Portland. Tungod sa mga, ako ilaman kong ginainan nga sulpot Kasi ko kunaw na ba, okay ra po nga tawag kong sulpot basta nabago akong ginabuhi. Kaya kung may sulpot, nabago akong ginabuhi. Mariya to sila agad po. By the way, ang Bible, wala pa katulik kung naman ang Bible. Wala nga, kumayon sila sulpot, sige na sila. As long as nga nanginabuhi ito para sa Ginoo. Kaya ito ta sa friends, a successful father. Yes, na ay failure si Noah. But, usa ka butang atong ganahan kay Noah. First thing, makita na to, in verse number 8 hangtod sa 9, Genesis 6 verse 8 and 9, iyon ang Bible. But Noah found grace. Despite sa wickedness sa tao, despite sa violence nga gihimo sa tao, unya nag-ingon ang Dios nga i-destroy niya ang tao, but Noah found grace. Si Noah nakakita og grace sa Ginoo, found grace in the eyes of the Lord. And verse number 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. Now, tara ba? Noah was a just, perfect in his, dili pasabot na wa siya sala. Kung mayroon kag perfect in his generation, meaning upright. Dili siya perfect nga walay sala. Perfect in his generation. Of the last word na itong makita, Noah walked with God. First point, nganong si Noah successful nga father? Kung nahitabo ni Noah pwede po na mahitabo na to. You know what? Ang pinakadako nga successful, the greatest success sa matag amahan nga naangko nimo na imong pamilya buo naa sa kabubuton sa Ginoo. Mo ang pinaka-greatest nga success. Mo na nga usahay ma-sidetrack ta tungod sa kabisi, makasabot ana sa kawadon, manginabuhi ta, walay sayop ana. Pero dapat dili na to ibutang basa atong una-una nga sige na lang puntaan ang butanga, nga wala tay panahon sa Ginoo. Mo na nga may nabuhi man ta, pero dapat atong i-priority ang Ginoo. Ganahan ka ito itong ingon ni Brad Ray dito gabi. Ana siya, walay word nga busy kung siya imong i-priority. Grabe. Believer, I don't know, believer pa siya. Pero nakadung asay mga, I believe saved siya. Yun niya, walay word nga busy kung siya imong priority. Ay, amen mga teenager o, kaya priority nila, katumilang class. Bahalag maghugas ko, plato dre, bahalag busy ko, basta siya akong priority. Replyan. Dili niya sa mao. Ang priority na to, ang Ginoo, minaw yung people. Dili mo ka-chatmate. Kaya usahin mo ka-chatmate, mo na mag-lead sa imo sa mali nga dalan. Pero yung people, advice lang niya sa inyo, naman tayo cellphone tanan. Okay? Pero paminaw, just be careful kung kinsan mo gina-chat dyan sa imong messenger. Especially ka ng gabi na. Okay? Kaya na mayoy. Kaya sometimes wala man ka nagkukuha, pero sometimes ba, ngano ato, bitaw word ngayon nga, prevention is better than cure. Mas maayo na nga, maprediksyonan ka daan, kaysa man, naputang na kaana, mangita kag tambal. Kunya, makita nimo nga naay mga marka sa imong butang nga gihimo, kunya dili ka magamit sa Ginoo. First point, Noah walked with God. Si Noah naglakaw sa kabubuton sa Dios. Now, yes, dili ta perfect ang Kristohanon. Throughout the day, makahimo tag sala. But kung naa ka sa Ginoo, i-priority nimo ang Ginoo. First hour in the morning, nag-spend kag time sa Ginoo. Nagbasa ka sa iyang pulong. I believe ang adlaw nimo naa ka sa presensya sa Dios. Nagalakaw ka sa kabubuton sa Dios. Mo na every time nga mulakaw ta, tungod kay nakabasa ta sa iyang pulong, nakaampo ta, na ay mga temptasyon nga maabot nato, wala may dili man sala ang temptation, but kung mo yes ka sa temptation, diha ka kasala. Muna nga, especially sa mga young people karon, kay grabe na kay temptation, usahay mamukaw pa sa imuha, ang temptasyon mamukaw pa sa imuha. Muna nga, dali lang kay temptasyon karon, muna nga kinahanglan nga maglakaw ta sa Dios through His Word,
true sa atong pag-ampo matag adlaw. Muna nga kung di ka mo ampo sa diha nga nakamata kay ni kabuntag, I believe manginabuhi kang Kristohanon nga defeated. Mapildihon. Ngano man? Ang atong kaaway wise kayo na. Okay? Ang iyang desire sa imong kinabuhi gusto gubaon. Ang desire ni Satan gubaon ang pamilya. Ang desire ni Satan sa matag teenager gubaon imong future. Gubaon imong marriage someday. Gusto niya gubaon mo na nga mag-double time ta. Kung double time si Satan sa paghimo sa mga butang na di maayo, why not double time ka sa paghimo, sa pag-ampo, sa magbasa ng Bible, kaya naman makatabang kasi mo. Are you walking with God? Pwede ko na mag-question ako. Tagalakaw ba ko sa Ginoo? Pwede na mahitabo na to. If Noah walked with God, because he found grace in the sight of the Lord, we also can walk with God. God and you can make us difference. Noah walked with God because Noah was consecrated man. Why Noah walked with God? Because Noah was a consecrated man. Noah was perfect, means upright. Why Noah walked with God? Because Noah was consistent man. Wala bitaw nga sa una, sa diha nga uli ko bago kong naluwas. Gihukman ko sa mga parinti. Ay nga niya, may lang si Babi makalahutay ng isa katuig. Tingala ako kapalainom ane, kabisyoso ane. Mangita gini, bisyo gini. Gihukman na bulaan ba? Ya, klaro. Layo ra isa katuig ane. Balik mi sa inom, balik mi sa barkada. Ano ko wala ko tingog po kay basin day lingon ko adili oy. Kunya abot ang panahon nga mahitabo. Okay? So wala ko nagtingog. Ginoo man akong saligan. Hindi na po na mahimo ni si Ginoo. Noah was consistent. Now, a question tonight. Consistent ba ka kung asa ka gibutan si Ginoo? Kung saan ang consistent, mapinadayonon. Dito bitaw sa mabuhay, na pangalan Baptist dito. Kabalo mo sa pangalan? Padayon Baptist Church. Maglaka, mag-agi ka silang simbahan. Maka-encourage ka. Baptist mo. Padayon Baptist Church. Pero ang subo lang, pag-abot sa simbahan, okay, ang iyang mga membro, kanang walay time ba? Kulang o care sa membro. Wala nga usahay ang mga membro po, di po, luya po sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya nag-depend po sa leader sa simbahan. Consistent. Mapinadayunon. Ang pag-alagad sa Ginoo, wala ni kontratahay. Wala ni expire. Okay? Mapinadayunon eh. Muna nga, wala taghibalo sa ugma. Dili pa lang daan, consistent na ta kung unsa ang makatabang na to sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung ang pagbasa sa Biblia makatabang sa teenager, nganong di pa naman na ipadayon? Kung sa mga mamagpapa, kung ang pagbasa sa Bible makatabang nimo, nganong di pa ka mapinadayonon, anak? Magpadayon ka kung asa ka gibutang si Ginoo. Now, may mga tao nga di gyud ganahan o di gyud sila mag-alagad sa Ginoo, ilaham nang pagpili. I believe one day, ma-realize niya po na sa mga tao nga kinahanglan dahil ko mga alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pag-alagad sa Ginoo is a privilege. Kadaghang tao, ikaw pagigamit sa Ginoo. Nga sa una, di man taangayan din Ginoo. Kung igamit ka sa Ginoo, kaya nga naman, itagaan kag privilege sa Ginoo. Kunya, kung tagaan kag privilege sa Ginoo, ayaw na i-miss. I-grab na yun. Kung kwarta bitaw privilege, opportunity bitaw kwarta, grab pa na yun ka. Okay? Wala may sayop na, pero kung pulong sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, na opportunity, nga di magkauyan, nga di magkawiling. Okay? Dito sa mabuhay, mag-bless ko dito kaya naman. Nausa kami nga, takiang? Takiang ba? Takiang? Anas, pastor is kana Brad, blessing kita sa kuha as a pastor. Usan na siya nga nakahatag, motivate sa kuha ba nga sa ministry. Kaya naman, supported kayo sa pastor. Gatakiang gataw. Muuban pagsulwining. Grabe ka panalangin. I believe, mahitabo ko na diri. Wa man ta nag-compare. Wala ka nag-compare sa ila. Pag-usa na siya kabutang, nga challenge na to, na kung likon pataglawas, na opportunity, anong di mo ihatag sa Ginoo?
as a response nga giluwas ka sa Ginoo padulong sa impierno, in return sa Ginoo nga mga lagad ka sa iya, even sa mga butang nga gagmay nga butang. Dili man tanan makawali diri. Pero pwede ka makahatag drugs. Kung asa ka madto. Dili man tanan mahimong Sunday school teacher. Dili man tanan gamiton nga magkanta diri. I believe even yung usa ka pagtabang sa mga bisita, pag-invite, pag-alagad na sa Ginoo. For me, ang pagsimba sa Ginoo dili na siya pag-alagad. Kaya ang pagsimba gikuman na sa Dios. Nga mosimba ta. Pero ang pag-alagad sa Ginoo, kinanglan nga naa kay buhaton, serving God is serving others. Mo bitaw na nga gina-train ta din. May bisita imo yung atimanon, may mga kalantahon, may Bible na i-share ang Bible kay Ginoo. Ginatudloan ka, even gamay nga butang, batong na ang Ginoo diha, malipay ang Ginoo. Little is much when God is in it. Noah walked with God. Noah was consecrated man. Noah was consistent man. Mapinadayonon ta, tanawa ko to sa una. On fire kay ka sa Ginoo, pero tungod sa mga kalibutanong butang, nabugnaw ka sa pag-alagad sa Ginoo. Dili na ka consistent sa imong Bible reading. Dili na ka consistent sa pag-adto sa extension class. Dili na ka consistent sa pag-soul winning. Nga importante yung tang magdaog ka lang. Ngayon man, sometimes, napuno ka sa kalibutanong nga butang. Kadua, Noah is a preacher of righteousness. Ganahan kay ko aning word nga preacher of righteousness asin kita 2 Peter 2:5. 2 Peter 2:5. Ato akong basahon diri. Ingon sa pulong sa Ginoo verse number 5. And spared not the whole world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Noah walked with God. Noah was a preacher of righteousness. The word preacher of righteousness means making a public proclamation. Pasabot, si Noah nga time, wala pa gi-record sa Bible, but I believe, kung may nga kag preacher of righteousness, mo na siya pasabot, ano preacher of righteousness meaning, telling people that they are not right with God, mo na preacher of righteousness. Ikadua, telling people they need an ark of salvation. Kay sinuwag isugo nga maghimog arka kay naay dako nga bahan ay dakong lunok, unya mo na kamatay sa mga tao, meaning si Noah was a preacher of righteousness. Nagawarning siya sa mga tao. Ay, kamo mga tao, maghimog ta arka. Himo sa say tubag sa mga tao, nabuang mo si Noah. Wa kay ulan kani bubaha ka noon. Usawa na paghimo ng arka ani nga wa man kay sinso. So na kay sunda ka tong gamiton. Okay? Noah was a preacher of righteousness. Now, sa atong panahon karon, ang righteousness nga atong gina-proclaim sa tao, dili ato Ano man? Ang atong righteousness nga ginawali nato is the gospel. Muna, we are proclaiming the gospel to every people. Kaya ano man, diha nga way, maluwas ang tao ilang kalag. A preacher of righteousness. Ang lisod, kung ang righteousness na angko na nato, naluwas na ta, pero maginabuhi nga po ta sa sala, sa kangit-ngit, dili makita si Jesus Christ sa itong kinabuhi, muna ang tao, tanaw sa tuwa, wa magyapay kabaguhan ay. Pariyaran may gihimo. Ang nakalayan lang, musipa lang siya Domingo. Musipa lang kay pulis, muna na kalayan, pero ang kinabuhi, pariyaran mong Japon. Pariyaran may kinustruyan, malikas mong Japon. Pariyaran may anak. Muna sa tanaw sa tao. But Noah was a preacher of righteousness, meaning paminaw. Wala lang ka nagawali sa maayong balita, but also ginawali ni mo imong kinabuhi. Atong kinabuhi, ginawali. Na wala man tayo pangabugay nga balaan kita diri. Di na mo atong point. But atong gihimo nga ang tao muduol sa Ginoo tungod sa atong kinabuhi. Ay, kalindot. Kini nga tao sa una mao ni kinabuhi. Salamat sa Ginoo, tabag ko yung kinabuhi. Karon dili na. Sa una kusog kay mo sigarilyo tag kinaha. Karon isa na lang yung stick. Salamat kay bago na. Pero isang stick ipuli-puli ang suyo. Mis labaw na noon kay mariwana na mo na yung suyo.
Okay? A preacher of righteousness. Now, kung examine na itong kaugalingon, I know, hindi na perfect, but I am willing to follow diya sa Ginoo. For the sake sa atong mga relatives, for the sake sa usahay ang, now, nakabantay man eh, istuhanong kinabuhi usahay is dili fair ba, dili fair ang kuhan pasabot. Kaya naman, kinanglan kag patient. Kinanglan nga naa kay pagpaubos, nga binag magsulwining ta, naay patient, naay humbleness kay naman. Mga tao, full of pride kayo. Igo kay kamo ba, apri sa Bible, mingon na yung, lahi na brad. Mo niya mo tinuod. Bible lang igiaprihan po, mingon pag tinuod. Usa kay tinuod sa iya nga, katong pagtulunan sa tao, kana may pagtulunan sa Ginoo, pinaagi siyang tulong. Noah was a preacher of righteousness, making public proclamation that Noah walked with God. Noah was a just man, perfect in his generation, a successful father. The last, number 3. Noah's greatest accomplishment that his family follow in faith in God. Noah's greatest accomplishment ang iyahang pamilya that his family follow in faith in God. Pasabot, what a blessing. Makita nimo sa diha nga naanay dako nga lunok. Iyon ang Bible, 40 days and 40 nights na ibaha. Unya, ang mga tao nangalunod, ang uban siguro ito nagatawag, Noah, abrihi ang arka. Na, makita natin ito matunan diha. Ang luwas na sulod sa arka. Ang nalaglag na sa gawa sa arka. Is a type of Christ. Nga naman, ang tao nga nisalig kay Jesus Christ, saved. Ang tao nga wala nisalig kay Jesus Christ, lost. Malaglag. Noah or the ark is the type of Christ. Ang katong naa sa arka sa sulod, luwas. Pero katong sa gawas, nalaglag. What a blessing. Kung imong imaginon ba, pila na katuig na kalabay? Pero kung ibutang na to sa atong side ba, ikaw ang amahan. Naa dito sa arka, nagalutaw-lutaw sa dagat, unya, magtanaw ka sa mga tao, perti kang ingig. Okay? Nangalumos. Siguro si Noah, kung naa pa lang ko'y mahimo, ako lang kaning dayban eh, para maluwas yung mga tawanan eh. Pero wala, it's too late. Wala na chance. Paminaw, as a member, kita ng mga Kristohanon, basin mo, mayon na lang tag, may pag nagsangyaw ko niya. Punta kini nga kung wala tayo namatay karon. Diha na ito magmahay. Noah, na imagine mo, kauban niyang pamilya. Naa sila sa lugar nga safe kayo. Naluwas sa baha. Kung sa atong desire, sa atong matag family. Gusto, desire ba nimo nga parehas mga tao nga naa gawas sa arka? O desire na to, pareha kang Noah, ang iyang anak, apil pa iyang umagad. Muna nga yung people, kung magminyo, magaling ko ka to, believer. Mga asawang anak ni Noah, believer na sila. Di na unbeliever. Muna, kamuusan na siya nga pagtulunan, usan na siya kabutang, inyong i-learn ba? Dapat akong maminyuhan someday ka na yung nagalagad sa Ginoo. Bahala, dili gwapo. Kaya pwede pa man na marituki ang naong. Pero kung ang batasan na, dili lagi na marituki. Ginoo na kayo mulihok, anak. Okay? It's a blessing na makita nino ang anak. Nga wala na nahulog. Wala na nalumos. Nga paminaw sa ato ang generation karon. Ang atong goal as a family, naman tayo tagsa-tagsa nga family, natay mga igsuon, natay mga igagaw. What a blessing! Nga sa una, sa kuha lang po sa wapa kong naluwas, kada New Year, wala nyo po sa balay sa una eh. Kana akong ginamagulangan, suko naman sa kuha, saan naman ka? Tagsari ka mo ulit diri sa balay. Pa nyo ka mo uba na magkaon during sa New Year. Naam kasi mo barkada. Pero karon, yes, Kristohanan akong igsuon. Pero, ana siya, salamat sa Ginoo. Nag-uban na kita for the first time, New Year, nag-uban ni kaon. Nag-fellowship me.
una itong desire. Nga usahay sa una, magkaon din natin, di man tayo magdungan. Pero karon grasya o kaloy sa Ginoo tungod kay naluwas na kita. Di na tayo sugot nga naiusa nga magpaulahi. It's a blessing. Makita na ito atong pamilya na sa Ginoo. Mga ba na itong desire? Mga ba na itong gusto? Kita nga mga bana, katong mga papa, I know, dili ko expert sa marriage. But I hope mo na itong desire. Kung nga pa lang sinuwa rin, mawalay ka na nga. Pag sunod yun mo sa Ginoo. Kaya naman, kung di ka sunod sa Ginoo, naging butang, mahitabo, kadi mayo. As conclusion, mag-end ko ano. Conclusion na ta, Noah thought of pleasing God more than pleasing people. Ingnan ta ka, sa diha nga ikaw naluwas, ang imong barkada wa na nalipay. Ang imong silingan nga dati nimong kainom, dati nimong kasukan, wa na nalipay. Pero by the grace of God, tungod kay naluwas ka, ang Ginoo na ang mahimaya sa imong kinabuhi. May question karon nga gabi. Kinsa imuhang gihimaya sa imong kinabuhi? You cannot please people. Bisan pag unsa kadaghan mo kwarta, malipay ang isa sa kadali. Pero kung himayaon nimo ang Ginoo, Noah thought pleasing God more than pleasing people. Was kay ikaw naluwas, ang goal nimo is to please God. I-please ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo. I believe, usa na siya kabutang na ang Ginoo ma-honor. Are you pleasing God? Or maulaw ka? Nagbarkada na ko para malipay sila. Ako na rin respetuhan isa ka baso. Dahil one time na sahi ko, ana siya, Brad, okay na mag-inom, Brad, basta gamay lang. Ana ko, sir, wala ko ko nito ba, kay ako, di mo rin mimurupot. Ako nga ako nga, ingon magayang Bible, dili, magayipatan ako, ilingon, imo na nung imo gamay. Ingon sa tabag, sa basahan na, look not upon the wine, di mo tanawan. Imo na ginuom, siya gamay lang. May respeto. Wala na po ganito ba, kay ako, di mo rin mimurupot. Pero, anak ko, sangyawan lang, may balita para makabalos, maturan, usa na walihan. Okay? So muna, sa diya nga kita naluwas, gina-place na ito ang Ginoo. Bahala, ginaganahan mong barkada sa mga. Himaya ang Ginoo. Ganawan, usa na yung butang, nagapakita na one day, katong imong mga friend, makaingon to, lahi yun yung bataa. Naagyo Diyos. Tinud-anay yun yung pagtuo. Dili yun itong pagtuo nga, di tinuod. Ganawan, nakita sa iyang kinabuhi. You know what? Sa diya nga naluwas ta, we please God more than people. Diyo ko ang ulit yung mata. Pray ta. Let us pray, Father in heaven, Lord, salamat tayo sa inyong pulong. Salamat, Lord, sa kinabuhay ni Noah. As a successful Father. Salamat, Lord, kasi Noah nag-walk diha sa inyo. One of the example, Lord, nga amo ang pwede sundod. Being a husband, being a father. I pray, Lord, nga ikaw mag-bless invitation. Young people, someday maminyo, teenager, and also adult na nadiri karon. I pray nga ikaw mag-work sa ilang singkasi. Being in God's will is the safest place. Usa ka safety nga lugar. I pray, Lord, nga ikaw mag-bless invitation, gamita ka niyong pulong. Holy Spirit of God, ikaw magpataliwala, work in the hearts of your people. Karon nga gabi. This we ask in Jesus' name. All of you sa mata. So tonight, a simple message for the fathers. A successful father, or a successful Christian. Noah walked with God. Noah is a picture of righteousness. And Noah's greatest accomplishment is to bring his family sa Ginoo o nagkaroon of faith ang iyang pamilya po tira sa Ginoo. Now I believe son, ang Ginoo speaks in Noah tonight, and I don't know how God speaks to you, but remember this world is full of wickedness, this world is full of violence,
this world is full of ignorance. That's why abot ang panahon ang Ginoo mo judge niini. But I believe if you are saved, ang Ginoo igsuon kanunay buhatag ka nato kadaugan sa kinabuhi. As the piano's playing, maybe nakakalabi ka pa, sir, God spoke to my heart tonight. Can you please pray for me? Naama? Yes, naa. God bless you. God sees your hand tonight. Now the altar is open. And any reason, doon sa altar, pakikabang sa Ginoo. Kung sa may pag-istorya ang Ginoo sa mga kareksyon na gabi, ibalik o istorya sa Ginoo pagbalo sa iya. And let the Word of God convince you. Let the Word of God give you assurance sa mga butang na gi-promise sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Just to be the body and heads and close your eyes. And tonight, ilaata kag taas na panahon, istoryahon ng Ginoo. While the piano's playing, just continue to pray. Yes, yung magtawag tinudahan karon ng gabi. Father Lord, once again, thank you for greatness. Salamat Lord tonight sa mensahe ng nagunggan about the life of Noah. Lord, us to be a successful father, and also that to be a successful Christian in our life. Lord, I pray that whatever kung sa pagstorya na mo, Lord, ikaw yung magatabang sa matag isa. Lord, tuguti imong gahom, taluoy o grasya, Lord, mo ay matibabaw sa among kinabuhi. Wala may mahimo, Lord, kung wala ka sa among kinabuhi, kinamang ginaapo, Lord, ginasalig, ginapasalamatan in Jesus' name. Amen and amen. Please, salamat kay Son. And then tonight, dapat itong itawagan tayo sa offering.